Kung may American cars kayo at kailangan nyo ng coolant, itong kunin ninyo. Make sure na may kung Chevy, itong Texcool. Now, ito ay may halong tubig na. Ang gagawin niyo para makatipid kayo, huwag itong may halong tubig. Kita nyo rito, ready to use. Ready to use. Kunin niyo for $24 to, no? For extra $3. Itong concentrate. Dahil bibili kayo ng distilled water at ihalo nyo dito. Ang ratio ko ay 50 to 50. So kung isang galon nito, isang galong distilled water. That way makakadoble kayo. So kung kalahati lang kailangan ninyo, isang galon lang kailangan ninyo, kalahati nito at kalahating distilled water for a 50-50 mix. Kuha tayo ng dalawa. Ayoko nito kasi lagi nasa harapan. Kami ni Mrs. ugali na namin noon pa na kinukuha namin ay nando sa pinaka very back. Kasi hindi mo alam kung nalaglag ito o binuksan. Kahit anong klaseng produkto, kahit damit, kahit even pagkain, yung bread, bukod sa expiration nun, nandun ako sa pinakandulo. Kaya prestong mabuti rin ito kasi hindi may iwasan na from time to time dahil luma ang sakyan namin, nagkakaroon kami ng leak, lalo na yung Chevy, hindi ko pa napaputal yung radiator. Meron akong yung pang plug ng mga leak na ginawa doon, nakakaagapay naman siya, wala namang problema. In fact, nadala nga namin siya sa Ottawa nung dinrive namin si Caprice. Pero kaya ugali ko na mag-store pati dito sa garahe ng mga essentials, mga kailangan. Tulad dito, marami pa ako nito. Every time na nandito ako, I grab 1 or 2. I'm a believer of this MMO, Marble Mystery Oil. Dahil nagpipix ako ng mga makina, kailangan ko ng carburetor cleaner. Ito yon. Pag walang-wala, brake fluid cleaner ang gamit ko. Pero hindi ako nawawala nito. At meron ako nito. Again, lahat ng mga ito, meron ako. Pero from time to time, pag dadaan ako dito, kumukuha ako. Like 80% of the time, dumadaan ako. Lalo na kapag may sale. Ito naman, quick start. I don't really use this. Meron ako isa doon. So, pangalawa to. I don't store this too much kasi hindi nito maganda sa makina. Pag talagang minsan may special na pagkakataon kailangan mong gamitin to. Pero hanggat maaari iiwasan ito. Kasi nakakasira dito ng makina. At kung kinakailangan, hindi ito gagamitin nyo, kundi brake fluid o ito. This will do. Tapos na ako, pero mag-uli-uli ako. Kailangan ko ng distilled water, yung clean, hindi tap water. Pag ihahalo nyo sa sakyan ninyo. Ngayon, hindi ako kukuha ng distilled water dito. Kukuha ko sa Shoppers dito sa Canada. Dito sa Canada, ang Shoppers, maganda yung distilled water nila. I like their glass, their bottle kasi flexible. Naiwan ko sa unheated garage ko. Unheated garage. Kaya nag-yellow siya. Pero dahil flexible yung kanyang plastic, hindi siya nababasag, hindi nagka-crack. Nag-expand yung tubig, naging yellow, nag-expand. Pero there's enough give para hindi siya mag-yellow. At kung kailangan ko na, dalhin ko lang sa bahay overnight, the whole day, matoto na lang siya. Kaya alright, hanggang dito na lang muna. May nakita ako dito. Kita ko sa inyo. Sa mga snow removal guys,
snow stakes. Umorder pa ako dito sa US. 150 yata yung kinuha ko. No. 60 lang naman. 60 pieces. Pero I think it cost me $150 Canadian. Yeah. Ito yung I would say this is about 6 feet. 6 feet na to. Mga mahal na to. I think sa airport may snow stakes din eh. I think mga 8 feet ang taas niya. Pero sa mga dito sa Ontario, you can get away with 4 feet na taas. This is about 5 feet. Let's see kung tama ako. 60 inches. Ano ba yung 60 inches? 12 inches ang isang talampakan. 2, 4, 6, 8, 10, 0, carry 1. Yeah, tama ako. 5 talampakan to. Yan, talampakan ay hanggang leg ko. Alright. So ito ay so that's 5 and this is 6 feet. Ito ang tama. Ito reflector to. Ang let me see kung babibigyan ko kayo dito ng konting idea. Ang bibilhin nyo yung mga ganito. Very simple. They usually have a pointed edge. At ang mga magaganda ng iba, mayroong reinforce itong taas. So you can hammer it down. I don't hammer them. I just put a big yung 8-inch na pako. Tapos pagka tinanggal ko yung pako, may butas na sa ako siya ilulusot. Itong puti na to, itong reflector niya. So pag natamaan ng ilaw to sa gabi, makikita ng mga plow truck o ng ibang mga sakyan. So maganda rin. At that way maganda, maiiwasan ng disgrasya at malalaman kung nasa ng edge ng mga properties. Okay? Syempre magandang reflector na ito. Mas tingkad. Iwasan ninyo bumili ng mga ganito. These all are, para sa akin, gimmick ito. Pero kung meron kayong simpleng driveway lang, kailangan nyo nandun ng stakes, this will do. This will do, pero they eventually crack. Basta mag-crack to, hindi na maganda, hindi na may babalik unless lagyan nyo ng glue. Yeah. At ito merong, see ito, pag in-unscrew nyo to, yung loosen nyo, na-extend ito ng mataas. Ito nagbe-break din to, mga plastic. Dahil ito mga subok na to. Again, depende sa kung saan galing ang sinong gumawa nito, di ba? Yung sa akin na kinuha ko, they're really good quality. Fiberglass itong katawan. So, may give siya. May time na pag mabigat ng snow o pinush ng plow ang mga snow, mabigat, nagbe-bend sila. Naiwan yung tambak. So, nakaganyan sila, di ba? Eventually, mababali sila. Yung ibang stakes ko kahit anong ganda ang tibay, mababali rin sila. Pero ilan lang. Iba nito may rubber para nga sa mampokpok. So yun, konting kaalaman lang. Thought I should do this from time to time. Halis na ako. And we'll discuss more about this. I got so much to share with you guys. Don't buy 2-ton. Okay? Save a little bit of money and get the 3-ton. Kahit ang kotse ninyo, kaya nito ang kotse ninyo, kaya nito ang probably yung mga small SUV nyo, yes, pero I would advise to get a little more, mas malakas pa. An extra ton would help. Okay, get a 3-ton. This is 3-ton, 3.5. Alright. Okay. Ito yung isa pa akong i-share sa inyo. Hindi importante to. Sa mga nagdi-DIY, papalit ng sarili nilang gulong. Again, nasa crappy tire din naman tayo. Canadian tire. Heto.
lug nuts. At least kailangan ninyo may isang set kayo. Kung magandang lug nuts nyo, then get a whole set. Okay? Kahit 4 lang. Kasi ang mga ito, they do fail pa rin. Alam niyo sa shell niya, sa coating niya, andun yung mismong tornilyo niya, yung lug niya. Natatanggal to sa under too much pressure sa mga impact wrench nyo. Kaya pag natanggal yan at nag-ground, mahirap kayong tanggalin. So minsan kailangan yung i-destroy talaga yun, itong lug nuts, para matanggal nyo lang yung pagkakastuck nya. Well, pwede pa rin kayong tumakbo ng kulang ang isa bolt or dalawa. Kung isa kulang, pwede pa rin kayong tumakbo. Pero mabuti na may spare kayo, di ba? Nakatago sa inyong garahe or sa inyong trunk. Kaya make sure na meron kayong sukat. Okay? Alam niyo mga sukat. Yung sukat ng, for example, yung sukat ng Buick Encore namin is 12 by 1 and quarter. So hindi to yun dapat. Should be 12 by wala akong salamin eh. Walang salamin sila kay. Kailangan ko ang telepono to para picturean at expand ko. Alam niyo naman, di ba? Yun ang salamin natin. So papaalam na muna ako. By the way, marami ako nito. Kukuparin ako na isa kasi 4 lang sakyan namin para make sure na lahat sila ay may spare na lug nuts. Hanggang sa muli. Dito sa mga nakuha ko, ang damage ay 121.62 kasama ng taxes. Okay, hanggang sa muli. Hanggang sa muli.